Meron tayong technique dito paano ito itanim para 100% mabubuhay siya at hindi mamatay. Itong dalawang sanga ng ating rubber tree galing sa cuttings. Yan. Inomol po natin siya ng tubig para di malanta. Pero balak natin i-transfer ito sa malaking paso or kaang. A few moments later. Ganito na ang kanyang forma or nasa container. Yan. Yung dulo niya binalot natin ng aloe vera. Yan. Pati yung isa. Yan. Yung bandang ilalim may aloe vera. Nakatapat siya, nakatukod siya sa aloe vera. Yan. Pati ditong pikas. Yung natitira, nilagay na lang natin sa gilid-gilid niya. Yan. Tapos lagyan natin ito ng lupa. Mataba na lupa para mabilis siyang mag-ugat at hindi mamatay. 3 weeks later. Isang buwan makalipas, ito na ang kanyang resulta. Yung isa dito ay namatay dahil merong dumadaang bagyo sa amin at yung punuan niya ay nagalaw, yung ugat ay naputol, kaya ito na lang isa ang nabuhay. Sure 100% na ito nabuhay dahil hindi siya namamatay. At ito na ang kanyang itsura after 1 month. Yan. Buhay po siya. Stable na po ang kanyang ugat. Pero kailangan pa natin ng 1 month dito para yung ugat niya ay lalong mag-stable. Yeah. Yan, mabubuhay siya. Healthy na po ang kanyang mga dahon. Yan. Hindi na matamlay dahil meron ng ugat dito sa ilalim. Ganito lang ang tamang paraan sa pagtanim ng rubber tree. Aloe vera lang po ang ating gamit para mabilis siya magkaroon ng ugat.